Well, pupunta kami sa South and we are going to a farm. Sino naman itong napaka-importanting tao na kailangan pang bumiyahe para siya ay ma-interview? Siya ay nakakatawa. Isa pang clue, dati siyang basketball player turned actor. Another clue, marami siyang anak. Pumasok sa politika pero ngayon mukhang farming o pagsasaka ang kanyang ginagawa. So we're going to his farm. Ang dami niyang ginagawa pero relevant hanggang ngayon. Palibhasa, lalaki. Tama na ang clue ha, nandito na tayo. I'm here in the farm of Chong Joey Marquez. Welcome, Wow, may welcome drinks. Umakit pa ako sa buko niyan. Totoo ba? Inakit mo pa talaga Inakit ko pa ito. to. Oo. Wow, Joey, I'm so impressed. Thank you, ma'am. I'm so impressed. Parang pag ang isang tao may farm na, parang narating na niya yung peace sa buhay niya. Tama ba? Tama rin yun. At saka, meron din na reason na kasi malapit ka na mag-retire. Huwag mo nang sabihin yon. Hindi naman halata. Oo nga. At saka matagal mo nang nabili ito, Matagal right? na. Oo. Since 1982 pa to. Since 1982. Napakaraming kwentong lalabas sa mga puno dito at saka sa mga pader ng mga bahay-bahay dito na uungkatin natin, aararuhin natin ang buhay. True to life story ng ating one and only Chong Joey Marquez. Exclusive ang mga revelasyon dito sa Corina Interviews. Cheers! And you guessed it, Joey Marquez is in the farm! Oo, hindi house. Farm talaga at 2 oras talaga ang sinuyod natin para makarating dito. Grabe ka! VIP! Oo nga. Talagang nilusob natin ang farm ni Joey Marquez. Gaano ka kadalas dito? Every weekend, at saka pag walang trabaho. Ah, okay. So, pag nandito ka, talagang plantito ka. Farmer ako. Farmer ka Farmer talaga. ako. Okay, so ano-ano ang mga tinatanim mo dito? Yung talong, minsan okra, dragon fruit, yung langka. Okay. At ano naman ang Kuko. ginagawa mo sa harvest mo? Yung iba, nabebenta ng konti. Marami doon nabibigay sa mga kaibigan. Ah, okay. Actually, it started for our consumption lang. Okay. Lahat. Ngayon, medyo lumawak na. Medyo lumaki ng konti. So, kahit pa paano, nakakatulong. Malaki kung nakakabenta ka. Di hektarya to? Ano ba ito? How many square meters to? Actually, nasa almost 2 lang. Ah, okay. Pwede na. Pwede na. Tamang-tama lang Tama yun. lang. Kung gusto mo talagang... Manageable. Oo. At itong buko na ito, Inakyat pa sa puno yan kanina. inakyat pa sa puno. Eto, Oo. sandali lang, titikman ko muna kung totoo, baka fake. Wow. Matamis. Matamis siya. Oo. So, mamaya, pag-uusapan pa natin yung mga secrets to farming. Kasi plantita din ako, pero doon lang sa garden ko. Ayun. Nandito tayo. May pangalan ba ang farm mo? Wala eh. Wala man lang parang Wala. palibhasa farm. Ganon. Wala. Walang ganon. Parang ang tawag lang namin, bahay pahingahan. Bahay pahingahan. Akma naman siya. At ito ay kasama sa maraming ibinunga ng napakatagal na panahon na nagtatrabaho yung Joey Marquez. Biro ninyo, 13 years old pa lang nagtatrabaho na si Joey. Yun ang tanong, bakit? Bilang isang janitor. Janitor. I can't believe it. Totoo yun. I started from the bottom. Bakit ka nag-janitor at 13?
As I grow up, nakita ko yung nanay ko nahihirapan. Nahiya ko humingi ng pera. Totoo. Nahiya ako. Alam mo, hindi ko lubos maisip yun na lumalaki ka, nakikita mong nahihirapan ang nanay. Anong ibig mo sabihin dun sa nakikita mo siyang umiiyak na lang bigla? Hindi siya umiiyak. Nakikita ko gano'n siya magtrabaho for us. Just to feed us, to put us to school. Anong racket niya noon? Nagluluto siya, babuy and sell siya. Ang dami, tapos at the same time, she takes care of us. So, para hingan ko pa siya ng kahit magkano. Parang, hiyang-hiya ako, nakanaawa ko sa kanya. So, I decided naisip na mo na yun dati? magtrabaho na lang ako. Okay. So, sinabi mo sa sarili ko, okay, magja-janitor ako. Paano mo nakuha yung trabahong pagja-janitor? Ang gandang istorya na tinago ko sa kanya. Oo. Nag-apply ako ng janitor. Tinanggap ako, and then she found out na janitor ako, nagalit. So, gusto niyang puntahan yung employer ko para pagalitan o demanda ng ang tawag doon, child labor or something. Oo. Hanggang dinala kami sa piskal. Nakarating pa kayo doon. Kasi hindi mo sinabi yung totoo mong edad. Hindi ko sinabi ito. Okay. Wala namang kasalanan ng employer ko, di ba? Oo. So sabi nga nung piskal, tinanong ako kung bakit ka pumasok na ganyan. Sabi ko nga, nahiya ako kasi naawa na ako sa nanay ko. Ayoko maging burden na sa kanya. So sabi ng piskal sa nanay ko, bakit yung padidima? You should be proud. Kasi yung anak na nagtatrabaho, gusto na magtrabaho para makatulong. Oh. Payaya mo na. Sabi ng piskal. Oo. Oh, tapos, magkano sweldo mo noon? 8 pesos? 7. 7 isang araw. Isang araw. 7 pesos. Ano, kulang pa yata sa pamasahe yun? Sakto lang kasi Sakto. from there, sa trabaho ko sa Clark yun eh. Oo. Sa Angeles University ako nag-aaral. Pagkatapos ko magtrabaho sa hapon, magja-jogging ako hanggang eskwelahan just to save money for my fare. Totoo. Wow. Tapos, after 2 years, na-promote ako. After 2 years sa pagja-janitor, Na-promote promoted. ako. Ano na? Head janitor. Hindi na. Busboy. Busboy. Tumaas ang sweldo ko. Teka muna, anong ginagawa ng busboy? Mga kumakain sila sa lamesa, dilinisin mo. Pupunta sa may lamesa. Oh. So, medyo tumaas ang sweldo ko. Magkano na? 8 pesos na. Nainis ako sa'yo. Kala ko man lang mga 15. Malaki ng bagay sa akin ng araw yun eh. Totoo ba? From 7 to 8 pesos, malaking 8 bagay na pesos, sa'yo. malaking Kada bagay araw na na sa akin, sweldo. Okay. Okay lang naman yung car wash boy. At the same time na after, bago ako umuwi, meron akong kinokontratang dalawang Amerikano na kotse niya. So I cleaned their car for $1 a day. Per Uy, piece. Magkano ang dollar nun? 7 pesos din. Nainis ako. Bakit gano'n? Totoo ba? During that time, pumasok na rin sa akin yung paano ako mag-iipon. Ah, 70-30. oo. 70% ng kinikita ko, tinatago ko. 30% lang ginagastos ko. Totoo. Up Sino to now. nagturo sa'yo niyan? Marami akong pangarap nun eh. Oo. In fact, pagka sumasakay ako ng jeep, gusto ko parati nasa estribo. Yung kahit may nakaupo na sa estribo, itutulak mo siya. Oh, bakit? Kasi, Tapos titignan ko yung dinadaan ako, one day magkakaroon din akong ganyan, one day magaganon din ako. One day magkakakotse rin ako. So naniniwala ka talaga na kapag ipinangarap, talagang pwedeng matupad, no? Do not be a dreamer, be a doer. Oo. But starts with a dream. Yeah, but don't remain it as a dream. Correct. Hindi pwede. Kasi magawa mo lang yan pag natutulog ka eh. Totoo, parang parati kang tulog. Parati ka lang ng tulog. So ako ginawa ko, reality na kailangan kong gawin. Tsaka, I do not chase my dream. I make my own dream. Correct. Wow. Ayaw mo naghahabol. Ayoko. Parang yan din ang prinsipyo mo sa babae. Sila ang lumalapit. No. Ayaw mo maghabol. Teka muna. Ang dali lang. Ba't kailangan mo magagaganyan? Hindi ba direktor ang tatay mo? Direk Artemio Marquez. Kilala, premyado. So, bakit walang pera? At totoo niyan, nung nagda-janitor ako, yung mga kasama kong empleyado, sabi sa akin, medyo kinitis sila ako. Sabi ko, di ba anak ka ng director? Mayaman kayo, janitor ka. Sabi ko, hindi ako anak. Wala ka, pangalan ko lang siguro. I have to deny it. Oh. Not because I hate my father, it's because I like to save him for embarrassment. Oh, really? Talaga? No, pero okay lang yun.
Pero at that time, wala kasi, tigil suporta. Wala. Walang suporta. Wala akong natatandaan na may ganun eh. Kaya kinailangan yung, lahat kayong magkakapatid ganyan? Or ikaw lang yung bukod tanging kailangan kumayod? Siguro nagmula doon sa ate ko, si Via. Tatlo kaming nahuli eh. Kasi there's one time, kailangan ng tuition fee na ate ko. Yaman niya ako. I was at least 35 years old yata. Oo. Para punta ng daddy ko na hingi ng pang tuition fee. So sa gate, makatok. Ako sumilip ako sa maliit. Nakita ko siya doon eh. He was sitting down in that, sa garden chair. Lumabas yung maid. O sandali lang, pumasok. Tapos lumabas ulit sabi, wala rito daddy niyo. Pero ako nakita ko. Ay, nagtago. After that, sabi ko sa sarili ko, at 5 years old hindi ko na muulitin ito. With no hatred Totoo, at 5 years old, Parang ganon. naisip mo yun? Siguro nga. Ang 5 years old pala nakakaisip na ng mga ganyang bagay. Hindi ko nga alam Para bakit sa'yo, eh. oo. Hindi ko nga alam kung bakit eh. O kita mo, hanggang ngayon natatandaan mo. Oo, hindi ko yun lang hindi ko makalimutan sa buhay ko dahil awang-awa ko sa ate ko dahil she has to walk from my dad's place from New Manila hanggang Makati. Nilakad namin yun Okay. kasi Wow. nag-save kami ng pera. Oo nga. Well, so, naging mama's boy ka. Very mama's boy. Totoo. Teka muna, ano bang ibig sabihin ng mama's boy? Pag sinabing mama's boy, ano yun? Lahat ng hingin niya, gagawin ko. Baligtad. Akala ko pag mama's boy, lahat ng hingin mo, bigay ng nanay. Ay, hindi. Lahat ng hingin Lahat ng mo. hiling niya. There was time nagtitaping ako, tinawagan niya ako. Pag-drive muna ako, so I have to leave the taping. Totoo. Sabi ko, paalam ko kay Direk, drive po lang nanay ko. So I have to go home. Pag uwi ko sa bahay, saan tayo punta? Pampanga. Ang layo. O sige. Pagdating doon, sinala pala niya ako sa piyesta. Kailangan mo palang mag-perform. Oo, hindi ko alam. Oo. Piyesta pala yun. Okay. Okay lang, kasi ganun ko sa kamahal. Oo. Oo nga, ano? Kasi Tsaka- bakit nga ba yan? Tsaka yun, pag kami nakita, akin yan, mas bibigay ko. Talaga? So ano, spoiled ba? Very spoiled nanay. Nawala na si mommy, pero nabigay mo sa kanya lahat. Parang kulang pa actually. Oo, feeling mo kulang pa. Until there are days na inisip ko na sana nabigay ko pa yung mas marami pa. Oo. Pero naabutan naman niya yung talagang palibhasa lalaki days, naging mayor ka, naabutan niya. Hindi niya, naabutan lang yan ng vice mayor ako. Vice Doon siya mayor. na heart stroke. Na-stroke. Okay. For 2 years, nasa ICU siya. Ilang taon siya? 61 years old. Bata? O nasa dugo? Nasa dugo yung sakit sa puso. Siguro nga, nasa kanya. Hindi ba? Oo, napakabata pa pala ni Mama. Kaya sabi ko siguro inatake nanay ko dahil sa puso, dahil sobrang magmahal. Naks naman. Kaya ako binabawasan ko ng konti. Wag masyado ha. Wag masyado. 16 na, right? 16. Mamaya malalaman nyo. Ano ba yung 16? Yun. Okay, hindi yun karton ng itlog kasi 12 lang yun, ha? Okay. Kasi naman, naging binatang ama, 15 anyos pa lang. Okay. Ano ka nun, busboy? Busboy. Busboy ka nun. Sino naman si ano? Yung mother niya, actually, married to a American serviceman. Oo. She's about, I think she's 39 years old at that time. No. 38. Uy, baka rin. Alam mo ang nangyari? Maganda kwento to. Ayoko na nga malaman ko ano nangyari. Hindi, kwento ko. Walang detalye. Paano Oo. kasi nag-meet? Andun ako sa Peria tawag Peria. Oo. Ferris wheel. Tawag pa namin na araw, Chubibo Chubibo, oo, Chubibo. Nununod lang ako, hindi ako makasakay kasi walang pera eh. Oo. So this lady, yung mother nga nung son ko, kasama yung kapatid, ayaw sumakay. Oo. So lumapit sa akin, sabi ko, gusto mo sumakay? So sabi ko, libre, di ba? Oo. Sinakay ako doon. Siguro nakasampung ikot na kaming time, nahilo yata ako. Okay. Pagkatapos, tumiyaw tayo sa bahay. So pumunta kami sa bahay niya. O ngayon, Yun yung first ko eh.
Iba rin itong babaeng ito. Ah, May contact pa kayo? meron pa ngayon. Totoo ba? Kasi, Huwag mo sabihin na buntis siya. nabuntis nga. Ang klase din naman talaga Tapos, life story nila. pumunta- Mahaba-haba pa tong kwentuhan na to. Oo, pumunta sa bahay namin, andun ate ko. Oo. Sabi sa ate ko, sasa si Joey, bakit? Buntis ako. May ilang taon ka na ba? Ginawa na ate ko muna daspan. Nagpapalo siya. Kasi minor nga ako eh. Correct. So she went back to America. Yung mga anak doon, hanggang sa nagkaedad na ako, pinuntahan ko. Oh. Nagkita kami. I don't believe it. One time nabuntis agad. One time na buntis kaya. Ibang klase. Yun nga ang problema ko eh. Minsan, madaanan ko lang nabubuntis eh. Kaya nga, pag dumadaan ako, pakikiran lang po. Ibang klase ka. Iwas lang po, makikitaan lang. Wow, so your first child is half American. Yes, half America. Wow. He's 6'5". What a story. So nasa Amerika siya. Nasa Amerika siya. And you maintain contact. Yes. Ibang klase. Okay, so 15 pa lang siya niyan ha. Pero hindi naman siguro every year meron. Hindi naman ganon. Hindi naman ganon. Hindi naman ganon. Okay, sige. So, busboy. Oh, nandun tayo sa busboy, di ba? Yes, O paano ka naman nakawala doon sa sa planetang yon ng restaurant, service? Sa eskwelahan, nakita ko ng coach si Rad. Coach Rad. I was 5'10 na, 5'11 at that time. Sabi sa akin, you wanna play basketball? Hindi ko alam basketball kung ano yung basketball. Alam ko lang tumalon. Oo. I'll teach you. So tinuruan niya ako. Pinaglaro niya ako sa school. I got this scholarship. Dati ko scholarship. Oo. Scholarship meaning, magaling ka na talagang mag-basketball. Hindi siguro. Scholarship means dahil nag-i-invest sila sa akin para turuan dahil sa height ko, dahil advantage. Right, right. Gumaling siguro dahil sa kanya. I see. Kasi ang trabaho ko lang, talon lang ako ng talon eh. Correct. Tsaka bihira ang Pilipinong kasing tangkad Oo, mo. bihira. Lalo dati. Dati. Oh. Right. Talagang pwedeng pagkakitaan ng height talaga. Pwede, Lalo na oh. sa mga panahon na yun. Advantage Oo. talagang may height eh. So, ano ka muna? Varsity sa school. Junior muna. Junior. Okay. Hanggang- Okay. Pero paano ka napuntang PBA? Hanggang sa medyo natuto, medyo gumaling, nagkaroon ng parang dream team na para laban sa San Beda yata. Okay. So naglaro kami. Nakita ko ni Turo Valenzuela. Sabi sa amin, wanna join the intercommercial. Mika. Oo, Mika. So solid meals kami noon. So pinauwi niya ako. So every practice na pupunta ron, nag-aaral pa rin ako. Hanggang sa na-develop, tapos na-recruit ako sa Philippine team, RP Youth. Wow! Ano naman ang feeling? Ang sarap siyempre, Oo, lahat dream ng biro basketball mo. players yun eh. Hindi, gumaling ka na talaga. Di ka naman nire-recruit dahil lang sa height mo. Magaling ka na rin talaga But, noon. Because natuto na ako mag-basketball. Correct. Ano sabi ni Mama? Siyempre proud na proud yun. Siya yung number one fan ko eh. Siya yung nanonood parati noon. Pero eh. si Tatay, hindi pa rin nagpaparamdam. Hindi pa rin nagpaparamdam si Papi. Hindi pa Ako rin. ba yan? Okay. Pero at least, dito sa PBA, ikinayaman na ni Joey Marquez. Yun ang pangalan mo as a player, right? Oo. Doon, hanggang sa nag-recruit ako ng Great Taste PBA. 1981 yan. Right. Oo. Doon, after 2 years, doon ko na pumunta yung daddy ko nanood sa akin. Okay. But as I go to the dugout, nilipitan niya ako, sabi sa akin, anak. Oh. Siyempre, nagulat ako ngayon. Parating, sino to? Ganun. Sabi ko, ay dad. Sige po, dali lang. Yun. Pero wala kang galit sa kanya? Wala akong walang hatred, wala lahat. Totoo ba? Baka nasa personality mo talaga, no? Oo, hindi ako man magalit eh. Oh. Kasi lalo magkaka-wrinkles lang ako. Totoo ba? Oo, totoo yan. Galing ano? Pero biglang nagpakita ang tatay. Pero wala kang galit sa Wala. kanya? Galing. Pero yung nanay mo galit sa kanya? Actually, surprisingly, yung nanay ko nagsasabi sa akin na for whatever it is, tatay mo yan, galangin mo. Okay. And si nanay, hindi na rin nagkaroon ng iba? Wala nga eh. Totoo, dedicated How we sa wish sana nagkaroon siya. Right. Pero talaga she gave up everything for us. Kaya ganun kami ka-faithful sa kanya.
That's amazing. What a story. Teka muna, at this time, isa pa lang din ang anak mo. O nakailan ka na rin? Nakailan na ako no. Pero mali nga Ilan na, Alam mo ilan? kasi, I just realized now, Oh, what? na during that time pala women are only after my body. Ngayon ko lang na, parang mali, nagpaloko siguro ko, sabi ko. Makapagsalita. Ayan, kaya nga siya nakuha sa showbiz, yung mga ganyan-ganyan niya, di ba? Pag-iisipan ko yung sinabi mo. Kung agree ako o hindi. Sandali, mag-iisip lang po ako. Sandali. Joey, magsalita ka. Silent. Sige. Tita ha, for your information, for 2 consecutive years, I was nominated. Nanalo ka? Hindi naman eh. Sorry ha. Ay, dyo talaga mag-taping ha. Hindi! Yun namin! Hindi na magtitake kahit kailan kung ganyan ang parating ginagawa yung sa'yo. Malaki mga puso. Dali! Talaga! Sinong naka-discover sa'yo? So, you were a PBA player? Si Douglas Figiano is a close friend of ours. Oo. Manager pala siya eh. Oo. So sinasama niya ako parati kung saan kami pupunta. Si Douglas. Douglas, Oo. hanggang sa na-discover na si Richard. So, naging barkada kami. Ayun. During William Martinez time. During the time of William. Yes, Si William yung ano nun. Siyang superstar. Superstar. Kami alalay. Correct, correct. Howie boys kami. Howie boys kayo, talaga. Lalaki yung bodyguard, ang unang entry mo is really palibhasa lalaki. Palibhasa talaga. Okay, ano yung kwento na nanonood ka lang? Hindi naman ikaw yung original sa Hindi ako palibhasa original. lalaki. Ang original doon, si Richard, Miguel, and Gabby Concepcion. Richard Gomez, Miguel Rodriguez, Yes. Gabby Concepcion. Yes. May mga tisoy. Talaga mga pogi. Mga poging Oo. mistiso. Kaya lang, may luck na isa eh. Oh. Sex appeal lang wala. Oh my gosh! So, magagalit si Casey Concepcion. Kaya nga. Okay. So, sex appeal lang wala. Okay, pero iba rin ibang-iba yung flavor. Iba lahat. Ibang-iba yung flavor. Medyo sosyalin itong si Gabby at saka si Miguel. Miguel, Oo. Si Richard, barako din yun eh. Oo. Okay, so paano nangyari na naging kayo? So, nung pumunta kami doon, supposedly magte-taping na sila Richard, sila Miguel. Wala si Gabby. Okay. Nahikaw sa ni Manahan, nakita akong ganyan. Diba, basketball player ka, sabi sa akin. Opo, sabi ka. You wanna try? Eh, wala man akong alam doon, di ba? Oo. Ganun lang, kasimple. Ganon kasimple. Ang alam mo ang question ko sa kanya, direct magkano? Ako rin ganun. Very smart. Okay. Magkano? 1.5, sabi. Kada araw. Kada taping. Kada taping. Okay, call. Pero PBA na ako doon. Correct. So sabi ko, sige, try ko. I'm very jolly person kasi. Tsaka, maganda ako mag-improvise ng mga... Ang mura naman dati. Oo, mura. Kahit na lang ako, 800, papayag ako eh. Kasi kasama mo mga artista. Mga bigating artista. Bigatin. Pero pamorningan dati, di ba? Pamorningan. Oo. And it so happened, the script is about Gabby. So, napunta sa akin. Okay. Ni-center ako ng... So, adlib lang ako ng adlib. Parang not-shit nothing. After the taping, sabi ni direct, gusto mo next week ulit? Magkano ulit? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Hanggang tuloy-tuloy na yun. Pero teka muna, paano mo natutunan yung acting? Talagang artista ka na, nagpa-practice ka ba sa salamin? Hindi. Sabi sa akin ni Direk, parang, alam mo si Direk, napakagaling mag-motivate niya. Just be a normal, jolly person. And pagka nakita mo yung dialogue na pwede mong dagdagan para make it more funny, do it. Bahala ka. So, doon nagsimula sa amin yung we don't read the script anymore. Sino bang susunod na magsasalita? Ano ba? Sino bang susunod magka-dialogue? Joey, ikaw na. Ha? Ikaw na. Ikaw na. Ano bang, sinong huling nag-cue? Dialogue mo. Ano sinabi mo? Ikaw ba nagsalita? Oo. O, hindi ako, si Ricky.
Alam mo, kilala talaga ang palibhasa lalaki na yung mga artista off-script. Off-script lahat. Oo, di ba? Kaya pag guest ka, naliligaw ka talaga kasi yung binasa mo, iba sa sinasabi namin. Correct. So, teka muna, nawala na rin si Miguel? Hindi, andun pa rin. Andun pa. Andun pa rin. 2 years kaming magkakasama Okay, until okay. the day na may nangyari kay Miguel. Oo. So, ang pinalit si Apa Umping. What? Yeah, reporter siya, di ba? Sa news. Yeah, I know, but siya. I didn't know that Yeah, he came in siguro mga 3 months. Okay. Binalubal namin siya. Oo. So sabi niya, he has to resign. Sabi niya, wala nang maniniwala sa akin sa reporting sa akin kasi serious news ako eh. Correct. Oo. So nag-resign siya. Okay. So pinalit si Jan Estrada. Si Jan na talaga yung sumunod. Ayun, nagtagal na yon. Yun ang tagal. Correct. Okay. So, off-script, at saka hello, talagang naging iconic na yung basaan nila sa dulo. Paano nagsimula yun, yung basaan sa dulo? Una nagsimula yun sa make-upan lang eh. So usually, isa ako sa nagsimula na yung mga dark makeup, ginanong ko lahat sa kamay ko. Tapos kunyari, lapitan kita. Alam mo, takin kayo mukha ko, andun na lahat yan. Hindi alam ng guest na puro sa dumi. Hanggang sa nag-improvise na kami ng soft drinks muna. Tapos tubig. Pero alam mo, Corina, pinaka talaga, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Kasing kay Tita Gloria Romero. Bakit? There was one scene na supposedly lalabas si Richard sa pintuan. Ako naghihintay sa labas, dalang isang balding tubig na ganyan ako. Just to be ready. Andun din si Tita Glo sa loob. Ang ginawa ni Richard, pinalabas niya si Tita Glo. Oh, no! Alam mo ba yung feeling na pagbukas pa ng pintuan, ibabato mo na? Oo. Pagbato ko na yan, parang slow motion talaga yung nakita ko. Kita ko yung tubig dumarating sa kanya, tapos lumalabas si Tita Glo kanyan. Hindi ko alam kung aawatin ko yung tubig. Alam mo, yung tita ko, di ba, napakamahinhin, napaka-finesse. Yung buko na nakayan, nung tinamaan, nakaganon lahat. Sabi ko, lahat ng luhod ginawa ko. Totoo ba? Kung meron lang akong blade, nag-suicide ako sa harap niya, sa kakahiyan. The worst part, hindi siya nagalit. Sabi lang niya sa akin, Joselito, don't do it again. Hindi na wala sa isip ko. Anong don't do it again? Kasalanan naman ni Goma yun eh. Pero ako bumato eh. Bumato. Kasi walang may alam na Walang may gagawin mo alam. yun. Icon na siya eh, di ba? Pero what an experience, ano? Oh, I mean, yes. grabe yung kabanata na yun sa buhay ninyong tatlo. John, Grabe. you, and Goma. Ang daming nangyari na hindi pwede sabihin, pero ang saya. Malaking bagay dyan si Johnny Manahan. talaga. Oo naman, the best, the At best. saka si Tito Dog. Hindi natin makakalimutan. Joey Reyes di din, ba? ah. Joey Reyes, the writer. Oo, di ba? Pero paano nangyari na from comedy na parang nagbabarubalan lang kayo doon, naging leading man ka ni Vilma Santos? At tagos ng dugo yan. Ano yun? Dahil sa ate ko naman yun eh. Ano yun? Drama? Oo, parang suspense drama yon. Oo. Kay Mario J naman yun. Sabi sa akin, they need a new one, newcomer na para maganda daw yung dating na bago. So sabi sa akin, di ba player ka rin? Oo. Mag-scene kayo ni Vilma Santos. Siyempre, it's an honor talaga. Right. Oo. Iba yung Vilma Santos. Noon at ngayon, ang ginawa ko, sabi sa akin, halikan mo siya, tapos hawatin mo, sasakay ka, pulin mo siya, tutulak mo siya, babato mo siya. Sabi ko, direct, paano ibabato? Basta yung normal lang. Okay. So, action. Okay. Sasakay niya, kinuha ko siyang ganyan. Ibinato ko siyang gano'n. Umiikot siya. Kat! Bakit mo binato ko? Direct sabi mo bato ko. Anong umikot-ikot? Ang liit na babae Oo, noon. oo. Laki-laki ko, di ba? Oo. Bakit mo gano'n? Sabi mo gano'n, pinuhat mo. Direct sabi mo Buti kasi. hindi siya nabalian. Ang kagandahan kay Madam Vilma, very Flexible. professional. Parang, she, right, agad-agad May naintindihan niya. pagka-gymnast pala si Ate V. At naintindihan niya na newcomer lang ako. So, hindi naman nagalit si Ate V. Yun ang inyong... So, retake. Retake kami. Hanggang sa, kailangan kami mag-kiss. Siyempre, ako nininervous dun eh. Siyempre, busit na sa'yo. Hindi ko alam kung bullshit na sa akin o... Siyempre, hahalikan mo pa siya. Correct.
Sabi ko, so pasensya ka na, TV. Sabi ko, pasensya ka. Nagtuloy-tuloy ba yung drama mo? Hindi, tumigil. Ay, Kasi comedian talaga. naging talaga sa comedy. So, pero ang politika, seryoso, ha? Paano ka napunta sa politika? Actually, pinagtatakahan ko rin yan eh. Oo, paano yun? Dati kasi, nung nasa tahanan village pa ako, pangarap ko lang noon maging head security ng village. Okay. Head security ng village. Okay. Oo. Tapos, ininong ko si Luigi Santos. Oo. He once called me, sabi sa akin, pag sinasama niya ako, nakita niya yung tao madami. Sabi sa akin, the people likes you, ha? They love you. Why don't you run for politics? DILD siya eh. Oh. Di ko alam, hindi ako marunong. Hindi, sige, subukan mo. Siya nag-file sa akin ng candidacy Wow. for vice mayor. For vice ang entry Mayor. point mo, vice na kaagad. At that time, I don't even know how many barangays we have. I don't even know the entire information of Parañaque. Alam ko lang yung lugar ko, parang BF Parañaque. That's it. Hindi ko alam, may 15 pa palang barangay yan. Right. So sabi ko, just for the sake of dahil gusto ng nino ko, so I gave in You were vice mayor too. to an opponent of the incumbent. Okay. So, pagkatapos noon, kampanya ka, nagkakampanya kami, I realized, parati akong huli nagsasalita. Lahat ng konsyal nagsasalita, mayor nagsasalita. Kailangan lahat ng last ako kasi andun yung crowd sa last eh. Pag nagsalita daw akong una, dahil putok na putok pa yung palibasa, umaalis after. So, parang akong mayor, di ba, sa huli. Until such time na, siguro mga 20 times na ako nag-campaign out of the 45 days. Tulog na lang ako, sabi ko. Until one time, the election day, dumating kaibigan ko, nanalo ka. You won. Landslide. Totoo ba? Oo. Tapos sabi sa akin, Vice Mayor na ako. Sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Hindi ko alam. So sabi sa akin ninong ko, this time you have to do your part. Hindi pwedeng hindi mo alam. It's not an excuse. Study, go to school, paturo ka sa iba. So, nag-academy ako, tapos kahit pa paano, I went to Harvard State, ng government courses. So talagang Pinag-aralan pinadali ko mo naman ang talaga. edukasyon mo. Oo. Para intended sa mga sa akin. After 3 years, medyo hindi kami close nung mayor ko. Sabi sa akin ni Luigi na, mayor ka na. Kasi matalo ka, wala ka rin ginagawa eh. So, maging mayor ako. So tumakbo kang mayor. Hindi ba nakakatakot? Hindi, dahil hindi naman. Kasi sabi ko, useless din ako as vice mayor kasi wala mang ginagawa eh. Oo. So at that time, ang pera ko siguro mga 70,000 pesos. 70,000 to start running as mayor? No, my entire budget is 70,000 pesos as mayor. Totoo? Oh, kaway-kaway lang. Okay. During that time kasi, kailangan talaga visible ka. At saka walang pera nung araw. Hindi pinag-uusapan ng pera nung Hindi araw. pera-pera noon, ano? Talagang kailangan closeness. Nanalo rin ako landslide. Talaga? Malaking bagay yung palibhasa. Malaking bagay, totoo. Oo. Totoo yan. Oo. Malaking Saka gusto bagay nila yan. yung light lang, nagpapatawa. Mm. Oo. Hanggang sa nagawa ko na yung trabaho ko from, pinag-aralan ko lahat, from 190,000 million ng budget, hanggang sa umalis ako, naging almost 2 billion siya. Without an increase of taxes. Talaga ba? From 70,000 naging? 190 million Wow. to 2 billion. Galing. Ano yan? Sa pagkubra ng taxes? I created new taxes eh. Like for example, yung mga reclamations. Oo. One very good example yung Manila International Airport. Kasi yung runway doon is considered as private pa eh. Pinasara ko yung airport ng araw eh. I almost got jailed for that. Ganun ba? Kasi Because? panahon paniginggo na I was threatened to be filed as economic sabotage for closing down the international airport. Dahil sinarado mo, hindi nagbabayad. Hindi nagbabayad ng buwis kasi sa Republic Act 7160, yung GOCCs are not required to pay taxes to the local government. Ilang tax issues yan eh. O di syempre, ikaw nanalo.
Hindi na muna nila ako sa Malacanang. Okay. Sabi ko na lang kay kay Vice President Lingona, sabi ko, how can I convince others to pay their taxes while we, our own government, will refuse to pay the taxes as required by law? Parang hirap kumbinsin ng Oo tao. nga. O ano bang problema Sabi nila? ko, why will you blame me and threaten me to be jailed when I'm just following the law that was created and signed by the President himself? Oo. After a few days, Nagbayad. bayad. Ano ba? Ayaw lang nila magbayad. Hindi, parang makakalusot siguro. Okay. So, teka muna. Paano ka tumatagal 9 years, 3 terms as mayor? Anong sikreto? Humility is number one. At saka yung have an open book, open doors, at saka be a public servant, never the boss. Okay. Talagang serbisyo. Servisyo lang talaga. Oo. Kasi ang dahilan ko noon, I'd like to leave a legacy na one day I've served them and they love me until I finished. Oo, no? That's it. Hindi ka iniiwasan. Correct. Ano ang pinaka-proud mo na legacy sa Parañaque? Yung mga scholars ko na mga bata, nag-aaral. Oo. Na ngayon, nagsipagtapos na yan. Yung mga may asawa na. Oo. Ah, So, matitino ang mga buhay. Lahat sila. Minomonitor mo pa rin. lately, hindi na. Oo. Kasi may mga pamilya, may mga apo na yata eh. Okay. Pero umayos ang mga buhay. Umayos sa mga buhay. Ang mga batang ito dating mga mahihirap na... Dating mga elementary na they cannot even afford to go to public school. Ay, nakakatuwa naman. Oo. Ano? Pero iba ba ang politika noon kesa ngayon? Ang layo. Talaga? Ang layo. Ano ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba? Kailangan gumastos ka ngayon. Oo, ngayon gastusan, ano? Kaya nga, I'm just wondering, sabi ko, for a position, like for example, mayor, you only receive 32,000 pesos a month. For 3 years, less than 2-3 million, di ba? Tapos gagastos ka ng 100 million. Oo. So how will you get it back? Oo. Like, there must be something wrong. Correct. O natatandaan ko nung panahon mo, kasi TV Patrol ako noon, ikaw yung tipong gusto mong ipakita lahat ng gastos ng gobyerno. Oo. Iba very Transparent transparent. Oo, To natatandaan the single ko yun. centavo. Correct, correct. And in spite of that, Oo. nadimanda pa rin ako. Totoo ba? May gumawa pa rin ng gulo. Ay, politika eh. O, pero yung walis nagdala- ting-ting. Ha? Yung walis ting-ting. Ay, walis ting-ting. Oo, yata. Oo, dinimanda ako. Oo. For, you know how much? For how much? For the amount of 2 pesos. Totoo. Gusto lang magpakitang No, gilas. ate, I endured it for almost 3 years. And then, Dismiss din. na-dismiss din. Talagang politika lang. Oh, But the problem is, in politics, saka siguro yung mindsetting ng tao, people will only remember how you are blamed. But never really care na kung... what the outcome is. The outcome is. Pero sa konsyensya mo at sa mga nakakaalam talaga, Oo. maganda ang naging karera. Maganda. Hindi ka na makikiliti para bumalik. Hindi na. Ayaw mo na Ayaw. talaga. Sabi ko, done na ako dun eh. Ayun. Palakpakan naman natin si Joey. Parang lahat nakaganon eh. O bakit? Kasi greatest achievement yon. Hindi yung kanyang 9 years as mayor, yung kanyang 16 na anak. yan, Palakpakan natin ulit 16 ang anak. Wow, what a legacy. At lahat ng kanyang mga anak sa kanya lumaki. Yun ang amazing, right? Mabuti pumayag ang mga nanay nila. Pumayag naman. Siguro nakita nilang responsable naman ako ama. Ganun. At kaya mo naman. At kaya naman. At gusto mo, provide sa'yo ko pa. talaga. Talagang gusto ko. Oo. Gusto ko talaga mag-alaga ng mga bata. Okay, question. May kinalaman ba ito sa, alam mo na, abandonment issues Meron. with your own father? Meron. O, meron, di ba? Ayoko kasi maramdaman nila yung naramdaman ko. Na parang naiwan. The least ano? I don't want them to happen. Don't want to happen is to hate their father. Oh, correct. So, paano mo nakumbinsi yung mga nanay? Kasi nagkaroon na rin ng sariling buhay yung mga nanay Yung nila. iba kasi siyempre yung iba, siyempre, gusto nila siguro mag-explore dahil may mga responsibility. Magkasariling buhay. O kahit pa paano. So, iniwan mo na sa akin. Ayun, okay. So, ilan lang sa mga alam natin is Brenda Del Rio, artista.
May child ka kay Brenda? Oo, isang lawyer at saka isang stewardess. Wow! Ang gaganda rin siguro Oo, nun. ganda rin nila. Oo, ang gaganda rin nun. Okay. Of course, Alma, 4. Apat. Okay. Kasama na si Winwin Marquez Doon. doon. Wow, international beauty queen. Alicia Mayer. Yes. So lahat ng anak mo magaganda. Matatangkad. Mana sa ama siguro lahat. Yun. Wala kinalaman ng nanay. Oh, totoo. So, 16 children. Naku, huwag na nga natin isa-isahin pa yung mga babae. Baka magalit pa yung iba sa atin. Wala silang kinalaman sa Kaya nga. pinag-uusapan. But 16 kids. Ano yun, gigising ka? 16, nandyan na sila. Hindi naman lahat. Kumbaga, yung iba as they grow, malaki, maalis na. Ah, okay. May sarili na rin mga buhay. May sariling buhay. Halos lahat sila ngayon may sariling buhay. But when they were young, sa'yo lahat yun. Nandun sa akin yun na. Ilan ang kwarto sa bahay mo? Dati kasi I have 6 bedrooms. That's really a talent in management. That's really a joy of life to me. Also, no? So, kumusta pag may celebration, masaya, instant party? Masaya. Ang kagandahan naman sa kanila kasi, gusto nila pagka may celebration, ako nagluluto. Ah, nagluluto ka din. Ay, Kapampangan oo ako eh. nga, Kapampangan. Parati nila sinasabi na, kumain kami sa restaurant na ganyan, pero mas gusto ko yung luto mo. Parinig yun na para paglutuan ko sila. Ah, ganon. Totoo ba? So, ano yung naging style mo sa pagpapalaki sa kanila? Takot ba sila sa'yo? Hindi sila takot sa akin. Siguro, inalis ko yung fear sa kanila, ang in-inject ko sa kanila respect. Because it can be applied to everybody. At the same manner, sabi ko nga, ang pagiging magulang, sabi nila, be a parent, be a friend, be a critic, di ba gano'n? Okay lahat yun eh. But not so much of being a friend. Kasi minsan naabuso sila eh. So, strictly a parent, but talking to them in a sense na as an adult lang. Explain to them the consequences, the advantages, disadvantages, and then make them decide anong gusto nila. Give them the freedom to decide. As a parent, you tell them, I've been there, I'd like to share to you my experiences. Don't go to the path once I made a mistake. So I keep them in a room privately. Hindi ko sila pinahihiya. Hindi mo sila pinapahiya. And I don't call them names. Oo, di ba? Kasi yun ang papasok sa isip nila. Minsan pag tinawag mo siyang name, baka inisip na baka nga gano'n ako. Oo, hindi ba? Okay, so hindi sila takot sa'yo. So, pero pag tinawag mo dito, punta naman Punta sila. naman. That is the respect I want. Ayun. Because they love me. Correct. So, may favorite? May favorite ba? Sa Hindi mga naman ganyan? nawawala yun eh. Meron Hindi din. mawawala. Kasi Yung mga- meron, Ano yung mga favorite mo? Yung mga mababait? yung very clingy sa akin. Ah. I have this son, Yodge. Ngayon, he's 30 years old. Oo. Alam mo, mahalik ko sa akin yun, saka nakakakap yun. Holding hands pa kami. Totoo ba? Si Yodge. Oh, politiko na rin. Nalapit na. Malapit na, magpupolitiko na rin. Wow. So, ilan sa kanila ang sumunod sa yapak mo? Wow, 1, 2, 3. Tatlo pa lang actually. Tatlo pa lang. Pero close monitoring mo sila. Close monitoring. Sinabi ko na sa kanila na it's not the position that really counts. It's the services they will give. Ayun. Don't forget the position. Correct. So ngayon, at this age in your life, ano ang prinsipyo mo sa mga anak mo? Tuloy-tuloy pa rin ang guidance mo. Tuloy-tuloy pa rin. Ang parati ko sinasabi sa kanila, kahit sa mga iba, hindi ko rin alam kung tama yung sinasabi ko sa mga ibang naging karelasyon ko na ano. Parati ko sinasabi sa kanila, never compete with my children. You will lose. Okay. Because a big part of me is for my children. Oo naman. Diba? Number one yung Number kids 1 yan, eh. parati. Oo, totoo yun. Pero, bati kayo lahat ng mga ex mo? Oo, best friends kami lahat. Really? My reason naman is para at least makita ng mga anak ko na okay kami lahat ng mga nanay nila kasi they feel better. And that is one reason why lahat sila intact din. Oo. They don't consider themselves as sister, brother. Sila brother and sister lang. Oh, okay. At least, hindi ba? So,
may communication, pag may issue sa anak, nag-uusap. Talaga management eh. Tsaka dapat walang bad mouthing. Correct. Oo. Eh, yun ang isa sa mga sinasabi ko sa mga anak ko. Sabi ko, ba't kayo nag-iwalay? Siguro ako may kasalanan eh. Inaakong ko na lang. May ganon. Sila naman, okay lang dahil ganyan. Oo. Importante, no? Para hindi masira sa Oo. pananaw ng anak. Because malungkot sila eh. Siyempre, kahit me as a mama's boy, sa life ko, pinaka-importante sa kanila nanay. Ganon din ang apply ko sa kanila. Make me as a second choice lang. Correct. Your first choice is your mom. Ang galing. Ganon talaga eh. So, ano, nahihingan ka pa rin ng pera? Dito, lambing. Hindi naman nawawala yun. Nawawala. May lambing talaga. Totoo ba? Pero ang sarap din naman ng feeling eh. Sarap ng feeling, pero tumatanggi ka din. Nagbabawas lang. Bawas. Pero isang daan, bigyan ko siguro ng 10 piso. Para sobra yan. Oo. Kasi kasama sa disiplina. Kasama yun, oo. Oo. Kasama yun. At saka, ano eh, kahit naman anong gawin mo, hindi mo matitiis na anak mo, may kailangan eh. Correct, correct. So, ilan ang apo? 9. 9. O bilang lolo naman, o ano naman ang style mo? Nako, dyan ako nagtatampo. Bakit? Ayaw ipahiram. Gusto mo overnight, 3 araw sa'yo, ganun. Kasi I remember nanay ko nung kinuha yung anak ko, si Yodge. Tinago, hindi na pinakita sa akin. So I have to climb the wall to get him back. What? Ayaw na pakawalan. Talaga? Eh, akala, kinikwento ko sa kanila parati yun eh. So, akala nila, yun ang mindset ko na pag nakukuya po, hindi, lalo na rito, hindi sila makapasok eh. Oo. Parati kong kikindapin ko yan, mo kaya alis. Like one time, siguro mga 3 weeks ago. So, when we nagsushow, punta ako sa bahay niya, si Luna. Sabi sa kanya, kukunin ko ni anak mo. You know, 20 minutes dumating siya. Iniwanan niya siya. Totoo ba? Kasi ayaw niya pakuha anak mo. Wow! So, ano ka rin, possessive ka rin sa mga Very apo mo? possessive ako sa apo ko. Wow, oo. So, what is life good? Life is good for Life you, is no? very, very good. Oo. I mean, meron kang mga meron kang mga hugot, pero parang, siguro, ano ba yan sa attitude mo? Just be optimistic. Oo. Sa akin kasi, sabi ko nga, it's a choice eh. So, yung problema, isipin mo lahat yung mas nakakainis, isipin mo lahat yung masama. So, yung masama, sometimes I take it as a positive Oo. for me to learn. Paano ba magkaganon? Parang gusto ko rin maging ganon. Pinipilit, nasa buko ba yan? Iinom siguro. ako araw-araw niya. Nasa environment din siguro. Nasa environment. Pagka ganito environment mo, relax ka talaga. Oo nga, siguro nga. Napatawad mo naman ang tatay mo bago siya mawala. Hindi naman siya nagkasala sa akin eh. Ah. I remember one time when I was told na, I was asked the same question by one of his siblings. Patawarin mo na yung daddy mo kung may sabi ko, tita, wala siyang kasalanan sa akin. I don't know kung he has sinned with God, but not to me. If he ever wants to ask forgiveness, it's God. Because I have no power to forgive. So I don't hate anybody, I'm not angry with anybody. So there's no reason for me to ask for him to apologize. Correct. He's my dad, period. Oh, wow. Matalinhaga. Sabi nga ni Alma Moreno, naging guest natin last week, Corina, matalino yan. Talaga, hindi halata. So, susubukan natin ang lutong kapampangan ni Chong Joey dito sa Corina Interviews. Sarapan mo. Siyempre, Eto ha, ang hindi nyo nalalaman, 16 years old pa lang si Chong Joey. Ayan, natutunan na niya ang pagluluto sa kanyang nanay Teresita. Ngayon, magluluto siya ng sinigang Kapampangan style. Kapampangan din po ang nanay ko, pero hindi ko alam na meron palang style na Kapampangan. Ano yung style mo? Anong mga rekado? labanos, na normal din. Okay. Sibuyas, kamatis, kangkong, Okay. sitaw, okra, Baboy. margarine. Ayun ang iba, margarine. Kaya yung kulay na medyo manilaw-nilaw. Okay. Tapos, siyempre, lots of lamb.
So bakit nakikialam ka talaga? Ikaw ang bunso pero ikaw yung nakikialam sa nanay mo. Kasi parati niya akong bit-bit na ganyan eh. Ah. So everywhere she goes, andun ako, nag-observe ako ng mga ginagawa niya. Okay. Pati mananahi, kaya ko na rin. Totoo? Laba, kaya ko rin. Singer sewing machine? Yeah. Talaga Sa ba? kamay, gano'n. Wow! So, mula sa paghihiwa na ginawa mo kanina, hanggang sa pagigisa, may gisa ba yan? Konting-konti lang. Konting-konti. Aba, may mga ganun talaga eh. Ang sabi ng nanay ko, nakapampangan din, siya isang baluyot. Ang sikreto ng kanyang pagluluto ay panay tikim habang Oo. nagluluto. Yes. Tama ba? Kasi ginagawa ko, nag-neutral ako eh. Kasi medyo maalat sa'yo, hindi maalat sa akin. So, nini-neutral ko siya parati. Okay. So, may option kang gusto mo lagyan ng konting patis o ayaw mo. Right. Okay. So, andyan na lahat ng Eto mga na lahat. rekado mo. Eto na. Ay! So, sana Exciting magustuhan I mo. promise hindi ako hihingi ng kanin. Sa totoo lang, hirap kumain ng sinigang na walang kanin, di ba? Ito yung sinasabi Ay, ko. manilaw-nilaw talaga siya, Joey, oh. Oh, di ba? It's looking good. Talagang manilaw-nilaw siya. Dala ng margarina na dagdag linamnam. Wow! Wow! Ito lang ang masasabi ko. Kung merong sinigang na Kapampangan, eto yon. Kasi ang Kapampangan talaga rich ang kanilang mga timpla at ito naman talaga. Ang sakit sa puso, excuse me. Oo. Oh. Ang tawag natin dito ay sinigang alachong. Yes. Okay? Galit-galit muna tayo kasi pagkatapos nito, magtutour naman tayo kasi hango lahat sa kanyang farm ang kanyang niluluto. O, sa inyo. Wow! Not just a farm plantito. Siya'y dog lover din. I love it! Siya ay may mga dogs. So this is ano Charity, pangalan? Charlie. Charlie and Charity. Oh, Charlie. Okay. Pareho silang mini poodle. Poodle. Ayan. Siblings sila. Ah, magkapatid. Kapatid. How cute. Tingnan niyo yung mga mukha. Eto, nako, walang pasensya. Wala. So, kailan ka pa nahilig sa dog? Matagal na actually. Matagal na. Bukod ng mga save dogs eh. Ah, o may mga aspin din siya. Meron ako ng tatlo. Tulad ko. In fact, ipapakilala namin sa inyo ang dalawa pa sa kanyang mga dogs. O, dalawa silang golden retriever, right? Yes. So, ito namang dalawang So, yung mga bata pa ito, ha? Yung mga baby pa lahat yan. Okay, so meron ka rin mga first batch dati. Meron din. Ayun, okay. So, here we are. Going into, ang gaganda. Ay, ang gaganda nila. Oo, magkakasundo ba itong apat? Magkakasundo sila. Hello! Hello! Ay, gusto So, gusto sino ka naman niya. itong dalawang ito? This is Toby. Toby? This is Bailey. Toby and Bailey. So, ginawa mo talaga ang space na ito para, Para sa kanila. How nice! Okay, bakit hindi sila pwede gumala dyan? Tingnan mo ito, yakap ng yakap. Oh. Oh, alam niya kasi mahilig ka sa aso. Oo, yakap ng yakap. So, hindi sila pwede gumala because Kasi pag gumala sila, pagbalik nila, ang dumi nila. sobrang dumi. Sobrang Parang dumi. mga batang naglalaro. Naging kulay itim sila. Hello! So, may mga aspin ka rin. So, naniniwala ka rin talaga na ang trato talaga sa mga aso, pusa, kailangan makatao rin. di ba? Dapat. Oo. Medyo napipikon akong konti pa nakikita kong Nakakulong. pinabaliwala lang, nakatali. Nakatali. Ay, nako talaga. Maraming kawawang aso sa Totoo, Pilipinas. totoo yan. Ang aso po ay una hindi kinakain, ha? Oo, tama. Oo, kinukulong na ngayon yan. At kailangan inaalagaan kahit sila ay nasa kalye lang. Right, baby? Right? Right? Of course, of course. O ngayon, nakita na natin ang mga dogs ni Joey. Let's go to the farm. Okay, let's go. Let's go, mag-araro tayo doon. Wow, nung makuha mo ang property na ito, magkano lang per square meter? Almost 15 pesos lang. 1.5? No, 50? 50. 50 pesos per square meter? Walang pumapansin dito dati? Hindi mo pupuntahan dati. Wow. Kasi dati ata,
Sa sobrang daan, talagang kalabaw na lang ang pwedeng dumaan. Aba ngayon, ito po ay 3,500 na ganun. bawat square meter. So, ano ang mga una mong binalak dito? At ano yung mga una mong tinanim? Buko, yan. Itong mga buko, itong binigay mo sa akin. Yan, yan, number one. Tapos yung langka, Ibig mo sabihin, dati walang nakatanim dito? kape. Kape. Tapos naging pinya. Tapos ito na, buko. Okay. Pampahaba ng buhay ito, Oo. ha? Diba sa tayo na talagang tubig lang namin dati buko eh. Wow! What is your secret to health? Simple life, at saka eat fresh food and Oo. nice weather. Totoo yan. Mm-mm. Nice weather, eat fresh food. Oo. So, ito ngayon, kinakain mo yung tinatanim nyo. Tinatanim ko. Talaga ba? Mga talbos, mga talong na nandyan, tumutubo. Wow! So, yung talong at saka yung kangkong doon sa sinigang mo, ha? Mm-mm. Dito rin galing yon. Ayang saya, nagpabalot ako talaga. So, Anong bati? kalugbati. Yun. So, para sabi nga nila, pag may farm ka, parang never-ending ang project. So, ano ang project mo ngayon dito sa farm mo? At to plant more fruit-bearing trees. Puro Okay. pagkain actually. Talagang napapatubo niya ang lahat ng kanyang mga itinatanim. Mm-mm. O, di ba? So, ano ba ang sikreto? Green thumb, may swerte sa pagtatanim, may hindi, o talagang may science yan? Tsamba-tsamba lang siguro. At saka healthy yung lupa. Healthy ang lupa. Very healthy. Yung iba, nagkukonsulta talaga ng ano? Oo, tinatanong nila. Oo. So, swerte ako dahil sabi nila, maganda yung lupa ko kasi kulay pula. Okay. Pagka pinukay mo siya. So parang kahit na anong itanim mo dito talagang Tutubo, itutubo. oo. Lahat. Magtanim ka kaya ng 1,000 pesos. Baka, money tree. Money tree. Actually, may tanong ako, tinanim ko dalawa doon. Totoo ba? Okay. Meron. O, fertilizer mo, barya. Para talagang maglabas siya ng pera, di ba? Oo. I love it. Wow, wow, wow! A real dragon fruit plantation. I Yes. feel like a hasindero. Feeling mo hasindero ka pag dumadaan ka dito? Minsan, kailangan nakasumbrero talaga ako. Tsaka may kabayon. Why not? Di ba? Bakit ba ang daming nagtatanim ng dragon fruit? Unang-una kasi yung soil perfect for dragon fruit here. The soil. The soil, number one. Very important yan eh. So matamis itong bunga. Matamis yan. No? There are three colors, white, yellow, and red. And this is? Red and yellow. Red and yellow. Wow! And very healthy. Very healthy. Antioxidants siya. Good for the intestine. Correct. Sino naman ang magmamana ng lahat ng ito? Hopefully, Joey. Ha? sa mga anak ko parang walang interesado eh. Totoo ba? Gusto nila yung ibang buhay gusto nila. Correct. Pero feeling mo, may lakas ka pa talaga to keep this going at least for the next 10, 20 years. Hopefully, if I live that long, Right. as long as I can breathe, dito ako siguro. O hindi ba? Oo. Alam mo, sabi nga nila, hayaan mo na yung mga anak dahil magde-decide sila para sa sarili Sa sarili nila. nila. Ang importante, ikaw ang talagang you lived your best life Yes. Saka masaya. at masaya. And I'm very happy to be here. Also, what's in the future for Joey Marquez? Hopefully to live long, number one. Yes. Number two is to provide continuously for my children. Aba, At forever. saka, Saka apo po. forever yan. It's a lifetime commitment. Correct. O tanong, madadagdagan pa ba ang mga anak? Hindi na! Mahal, hindi na kaya. Talagang hindi na! Okay, sang-ayon kami sa'yo dyan. Okay, so dito na lang tayo, masagana na ang buhay, masaya. Yes. Congratulations on a life well lived. Thank you, Corina. Galing! Thank you. Galing, galing, Thank you. galing! Thank you. Inspiration talaga. Thank you so much. And you heard it here on Corina Interviews.